Sa ating lahat, merong pinadala sa atin itong ECU ng Click 150 version 2. So, at receiver. So, ito ay nawala yung remote and then nawala din yung code, hindi rin kabisado ng may-ari. So, ito yung code niya, part code niya, K59A7. Ay, sorry, nalaglag yung natin cellphone. So, ito rin yung ECU niya. Same din ng code, K59J A71. So confirm na match silang dalawa, yung receiver na to at yung ECU. So ngayon, yan nakikita nyo may mga ganyan. So una natin gagawin dito kasi nawala yung remote, galing pa ito sa Mindoro. So gagawin natin dito, isi-check mo natin yung ECU kung good. I-check din natin yung receiver kung good. Mamaya makikita natin ito kung good kapag magre-retrieve tayo ng code. Kasi ito mamaya bubutasan natin to dito. Ito may damage na nga, nabangga na siguro to. Ayan o. Okay. So ngayon, ayan, dapat meron tayong ganyan sa pag-check ng ECU para malaman natin kung good pa yung ECU. Okay. So kaya ng Smart FI natin yan na i-check. So yan yung ating Smart FI. Okay. So pasok lang tayo sa Allmoto. Ayan. Dapat meron tayong malakas internet. Then pasok tayo sa Smart FI. Ayan, pag nag-blue yun, ibig sabihin connected na siya. Ayan, so, okay, so walang power. On muna natin. Ayan. Ayan, so may power na yung ating Smart FI. Nag-connected na rin. So, papasok lang natin dito, diagnose, para makita natin kung nare-read ba yung ECU, kung good ang ECU, bago natin gawin. Ayan, so na-read siya guys, oh. So, Vario, Honda 150cc, ayan, K59J A71, so good. Diagnose natin, tingnan natin kung ano yung error niya, huling record niya bago pinadala dito. So, i-read natin. So, nakalagay naman no trouble code. Okay. So, sa data, ayan siya. Tingnan natin kung may mga nagre-read dyan. So, wala naman. Okay. So, wala siyang nagre-read. Ibig sabihin, yung ECU good. Then, may isa pa tayong tools na ipan-check mamaya. So, chinek mo natin yung ECU kung good. Para mamaya kapag na-retrieve natin yung code nito at mag-pair tayo ng remote, ayun, sure na mag-pair silang dalawa. Pero i-check ko muna na to after ko ma-retrieve ang code. Kasi nawala yung code nito at yung kanyang remote. So proceed tayo dun guys sa key-programming. So dito naman sa tools natin, walang kahirap-hirap. Pasok lang tayo sa Smart Key. And then pasok tayo sa Honda. And then dito tayo sa ito. Ayan. So ito kasi kapares niya, ayan. So dito tayo papasok. And then advanced function, magre-read key ID tayo. Okay, so kailangan natin mabasa muna to para ma-sure natin na yung code pag pinasok tayo yung remote, kasi hindi natin ma-prepare yung remote pag wala yung code. So pasok tayo sa key ID. Ayan. So meron siyang clue, ano ba yung gagamitin yung tools. Ito naka-ready na. So ito yung gagamitin nating tools dyan. Ayun, yung kulay may yellow na yon. And then wire. So nakahinang doon sa loob. Yan, bubutasan natin to. So may sukat naman siya nakalagay dyan. Ayan. So 1.4 cm, 2.5 cm. And then paikot. Okay. And then yun ang tatargetin natin. Ayan. So may dalawang type siya. Type 2. Ayan naman yung isang klase. Okay. So gagawin natin ngayon. Bubutasan ko muna to. Gagayahin ko medyo malapit doon sa picture, and bago natin siya i-continue. Okay? So, nabutasan ko na. Ito siya. And then, nahinangan ko na rin. Ayan. So, ayan na siya. Kaya hinihinang ko guys, kasi para hindi tayo nangangawit. Pwede naman gumamit ng BDM, pero ayan, hinihinang. So, next na upload ko, papakita ko naman sa inyo na hindi na binabakbak to ng malaki. So, meron lang tayong tutusukin dyan. Or pwede na tayo mag-retrieve ng code na via dito lang sa mga pin na yan. Okay, so papakita ko next upload sa inyo. Okay. So nakalagay na yung socket natin. Then ito na yung ating Smart FI, nakakonect na siya. Yan. Okay. So nakataob lang sa gawa ng pag pinihit ko siya. Pipihit din yun para makita nyo. Okay. So papasok tayo ngayon sa read. Ayan. Read key ID. Para makuha natin yung code. Ayan, and then continue tayo. Okay, so okay lang.
So pag gumalaw ng 1 yan, tuloy-tuloy na yan hanggang mag 100% guys. Hintayin natin. Minsan sa buhay natin kailangan ng pahinga at paglalakbay upang ang pagod natin ay mabawasan. Huminga ng malalim paminsan-minsan. Kailangan din natin ng kasamang tunay. Mahina man ang kita sa hanap buhay. Diruan at tumanan ng tropa ay makulay at pag-asang tunay. Kahit saan pa yung pupuntahan, basta tropa ang kasama ay gumagaan. Mga kaaliwan. Okay guys, yun. Na-retrieve na natin. Lumabas na yung ECM ID. Lumabas na rin yung K1. So yung K1 yung kakailangan natin dito. Ito pala parehas oh. K2 in K1. Okay. So ang mangyayari dyan, ang gagamitin natin dito na code, itong kaparehas nito. Ayan guys oh. Kaparehas sa ECM ID. Ito kasing K1, pumasok siya doon. Ito yung barcode ng remote. Ayan oh. So ngayon, madadagdagan yan. Kapag nag-program tayo dyan, madadagdagan to dito sa barcode ng remote natin ngayon. So, ang barcode natin ngayon, ayun na, hindi ko na pala na-save. Okay. So, hanapin ko lang muna yung barcode. Kung itabi ko yun, ito. So, ito pala yung magiging barcode natin ngayon. Ang papasok dyan, 207 5409446. Yan yung bagong papasok dito. So meron pa tayong natitirang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron pa tayong mga slot. Pero pwede naman i-delete yan. Pero sa ngayon, ang gagawin kasi natin, magpapasok tayo ng bagong remote dahil na-retrieve natin ngayon. So magpapasok na tayo ng remote. So punta tayo dito. And then pasok tayo sa basic. Ito. And then all KLOS tayo. Kasi pag add fob to fob, yun yung magduduplicate. No need yun ng code doon. Magdadagdag lang kayo ng remote. So, ang kailangan natin ngayon, all KLOS. Paglalagay tayo ng bagong remote. Pero tatanggalin mo natin yung hinang. Okay? So, tatanggalin ko muna yung hinang na to. And then, tuloy-tuloy tayo doon sa process. Meron tayo dito bagong remote. Ayan. So, naka-on na rin siya. Ayan. So, nilagyan ko ng bagong battery. Okay? So, tanggalin ko muna yung pinaka-hinang niya. Okay guys. So, natanggal ko na yung hinang. And then doon na tayo sa paglalagay ng remote. Okay. So yung na-retrieve nating code, so tinandaan dapat natin yon, picture natin on screenshot natin, and then ipapasok natin ngayon yung code dito sa mismong software. So add KLOS and then continue. So yun nakita nyo sa picture. Continue tayo. Ayan. Ay, mali. All KLOS. Ito tayo. Ayan. And then continue. Mag-add remote lang tayo eh. Bakit napunta dito? Okay, so ulit tayo. And then pasok tayo sa all KLOS. Ayan. And then so, nagtaka ako bakit kasi nakahinang. So, sa bagong update nila, ito guys, lumabas sa bagong update nila. Kukontinue natin to. Ayan. And then, gagawin natin dyan, pwede tayong mag-okay. Pag nag-okay ka, ayan. So, hindi siya mag-okay. Ganito gagawin natin guys ha. All KLOS, continue, and then cancel. Okay. So, sa bagong settings nila, ganon. And then, punta tayo dun sa register key. Tanya. So, dapat nakabunot yung hinang. Okay, so, ito yung bagong update nila. And then, continue tayo. Ayan. So, ipapasok natin ngayon yung ating na-retrieve na kay ID. Okay, so, ipapasok ko muna guys. Okay guys, yun. So, naipasok ko na yung code. So, yun yung ECM ID niya. And then, kaparehas ng kay ID, number 2 naman siya. Okay, sa unang vlog ko, number 1. So, try natin to. Pag nag-success, ibig sabihin, good yung number na yun. Pag hindi success, yung 1 yung gagamitin natin. So, gagawin natin yan. After natin mapasok, baba natin tong arrow. So, sundan natin kung ano lumalabas sa picture. And then, okay natin. Yan. And then, ayan, on fob, sa remote, dapat ang fob natin ay naka-turn from red to green. So, kung naka-red ka, red to green. Dapat naka-green na yung katulad sa picture. And then, okay. And then, hintayin natin na pumasok yung code. Siya mismo mag-i-encode nyan. Yan.
ng malalim paminsan-minsan. Kailangan din natin ng kasamang tunay. Mahina man ang kita sa hanap buhay. Diruan at tawanan ng tropa ay makulay at pag-asang tunay. Saan pa yung pupuntahan? Basta tropa ang kasama ay gumagaan. Mga kaaliwan at kahit ano pang usapan, basta tropa ang tunay, di ka iiwanan. Alam mong panatag ka dahil nakakaunawaan. At alam mo din na palaging ika'y sasamahan. Lakbay dito, lakbay doon, kahit saan pang lupalop ng mundo. Basta mga problema ay mababawasan. Importante masaya ka sa iyong nararanasan. At hindi ka naiiwan sa mga bagay na gusto mo. Pagkat enjoy lang sa pinili mo. At alam mo palagi silang nasa tabi mo. Minsan sa buhay natin kailangan ng pahinga at paglalakbay. Upang ang pagod natin ay mabawasan. Huminga ng malalim paminsan-minsan. Kailangan din natin ng kasamang tunay. Mahina man ang kita sa hanap buhay. Diruan at tawanan ng tropa ay makulay at pag-asang tunay. Okay, so nakita nyo, yung huling number niya, yung 9, umilaw yung remote. Ibig sabihin, success yun, guys. Ibig sabihin, na-accept na ni receiver yung bagong remote. So, yan sa nakalagay, oh. Programming the key to success. And then, back natin. Okay. So, ganun lang gagawin natin, guys. So, after natin na register, punta tayo sa sync. Tingnan natin kung naka-pair na ba yung dalawa. So, mayroon siyang pan-test ng receiver to remote. Ayan. Press and hold the smart key button on Okay, the so naka-on phone. na yan. And then, okay natin. So, dapat naka-check siya. Ayan, naka-sync. Ayan, so nakita niyo diba, naka-check siya. Ibig sabihin, good na yung receiver natin tsaka remote. So, all good na to, guys. Ngayon, ipapakita ko sa inyo na pagte-testing naman gamit naman aking simulator. Ito, guys, for sale na rin ito. Pero papakita ko sa inyo paano siya gumagana. Yun naman, testing to remote to receiver and receiver to ECU. So, nakita naman yung ECU kanina kung good. Pero, kaya pinapadala ko yung ECU. Minsan kasi hindi nakapair yung dalawa. Minsan kasi may mga customer na nagpalit ng bagong ECU. And then, hindi pala nakapair yung receiver tsaka ECU. Kaya pinapadala ko para sure ball na talagang pagbalik sa kanya, andar yung motor. Okay? So, ngayon, tetesting ko naman sa isa kong tools na pang check ng simulator kasi wala pang simulator dito na receiver to ECU. Okay? So, okay guys. Okay guys, so ito yung simulator na sinasabi ko sa inyo. Pan-check ng receiver to ECU kung naka-pair na siya or good na siya. So, for sale yan guys, ang Honda and then Yamaha Suzuki. All Yamaha yan. And then Suzuki JSX 150, diba keyless yun. So, testing tayo ngayon. Okay. So, ito pwede ka rin mag-register dito ng key, pwede ka rin mag-duplicate dito. Manual ka lang sa na tinatype. Hindi ka tulad sa Smart FI. High-tech talaga yan. So, check natin yung remote. Ayan o. Ayan, nakita nyo umilaw. Naka-silent lang siya. Mamaya, ano natin siya, i-loud. Okay. And then, pag kinlik natin to, nakita nyo, gumagana siya. And then, yung signal hindi pa gumagana. Ayan o. And then, on natin to. Ayun, nakita nyo, gumana yung pump. Ibig sabihin, yung signal from receiver to ECU and signal from ECU to receiver to remote, working siya guys. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Diba gumagana siya? Ibig sabihin, ang ECU na naka-pair dito yan. So, sure ball yan guys, na-under yung motor. Ayan. Ayan o. Ngayon, para naman sa pag-alarm nito, kalimutan ko lang parang ganito yata. Ayun, nilong press ko lang. Edi, naka-on na siya. Ayan o. Naka-green na siya. Ayan o. So, for ship back na to guys sa client. Good na to. So, pag in-alarm mo siya, ayan. Pag nag-alarm siya, ayan o. Para siyang motor din o. Diba? Diba? So, yan guys. Sana may natutunan kayong araw ngayon. And then sa gusto mag-inquiry about dito sa isa to guys, maraming kable na kasama to. Iba't ibang klase ang kable ng Honda. Napakarami to, halos ang karton to guys. Napost ko na rin nakaraan ito. Okay? So, bye-bye. Huwag ka nang lumayo. Nandito na mga malupit na mekaniko. Sila ibahin mo. Garantisado sulit ibaba.